May kasabihan pong beauty is in the eye of the beholder. Kaya naman marami sa kababaihan na nadadagdagan daw ang kanilang kumpiyansa sa sarili at lumalabas ang kagandahan sa tulong na rin ng mga kolorete tulad po ng lipstick. Pero alam niyo hubang may nadiskubre ang mga eksperto na sangkap sa paggawa nito na lubha raw mapanganib sa kalusugan. Narito po ang buong kwento. Red, pink, at orange. Ilan lamang ito sa mga kulay ng lipstick na pag-aari ni Pink Biticon, 31 years old at isang executive producer sa telebisyon. Halos 6 na pong kolorete sa labi ang laman ng kanyang koleksyon. Di pa raw kasama rito ang mga nag-expire ng lipstick na kanyang itinapon. Dahil kikay talaga ako from the very start. Mahilig na ako sa makeup, mahilig na ako sa mga pampaganda, kolorete. Pero yun nga, college lang ako nagkaroon ng freedom na gumamit ng mga cosmetics. And yun nga, yung lipstick yung pinaka nagamit ko. Kolehiyo pa lamang daw siya nang simulang mahumaling sa lipstick. Umabot pa nga raw noon sa 100 ng kanyang koleksyon. Nakita mo, kapag nagli-lipstick ka, parang mas attractive yung itsura mo. Kasi mas pula yung bibig mo, mas may color yung face mo. Kaya from then on, hindi na ako nawala ng lipstick ever. Ayon kay Pink, malaki ang investment niya sa lipstick dahil ito umano ang masasabing kumukumpleto sa kanyang itsura. Napansin ko na hindi ako bibili ng damit na worth 2,000 pesos, pero bibili ako ng lipstick na worth 2,000 pesos. Ganun siya yung level ng pagkagusto ko sa kanya. It adds to your confidence. So when I have lipstick, I feel more beautiful and I feel more attractive. Parang kulang at para akong nakahubad kapag wala akong lipstick talaga. Yun yung nafe-feel ko. Pero gaano man kaganda ang epekto ng lipstick sa pagpapaganda, ayon sa isang pag-aaral na inilabas kamakailan, posible raw na may masamang epekto rin ito sa kalusugan. Ayon sa News Monitor report na inilabas ng Department of Health o DOH nitong Pebrero, isa sa mga kemikal sa paggawa ng naturang pangkulay sa labi ay lead o tingga. Isang kilalang brand umano mula sa Amerika at sikat din dito sa ating bansa ang nadiskubre nilang nagtataglay ng lagpas 270 beses na dami ng ligtas na level ng lead. Sa laki ng bilang nito, maaari umano itong makabaog hindi lang sa babae, pati na rin sa mga lalaki. Bukod pa rito, maaari rin daw itong makaapekto sa pag-iisip ng tao. At upang bigyang linaw ang seguridad ng pagpasok at pagbebenta ng mga naturang lipstick sa merkado sa ating bansa, lumapit ang on-call sa Food and Drug Administration. May mga findings kami, no? may mga lead talaga yung mga lipstick na nasa Pilipinas. Pero ito ay within yung allowable, sinatawag natin na allowable limits. Hindi raw umano maiaalis ang lead sa paggawaan ng lipstick dahil isa ito sa mga halagang component ng pagkakaroon ng iba't ibang kulay ng lipstick. Sa kabila nito, hindi dapat lumagpas sa 20 parts per million o 20 ppm ang dami ng lead sa lipstick. Sa ngayon po ay sinusunod natin yung tinatawag na ASEAN Cosmetic Directive na mayroong nagkukumplay po tayo doon na mayroong allowable limit of 20 parts per million. Mayroon po mga lipstick brand dito sa Pilipinas na aabot doon o lalampas doon. Lalampas doon sa allowable limit na sinusunod ng FDA. Yun po ay ipare-recall po ng Food and Drug Administration. Tuloy-tuloy umano ang pagmamonitor ng FDA sa lipstick lalo pat na ilabas ang report ng DOH. Kaya nga po bawal yung masyadong madaming lead. Pag yun po ay ma-ingest po yan ng ating mga kababayan ang gumagamit noon pag masyado pong madami, pwede pong mag-cause ng disorder sa magkaroon ng brain damage, lalong-lalo na sa mga pregnant women kasi delikado po ito dun sa mga baby na nasa loob ng tiyan nila. Ito po ay mas malaking epekto sa mga infant at saka dun sa mga pregnant women kasi ma-absorb po yan. Payo tuloy ng FDA, maging mapanuri sa mga produktong binibili upang maiwasan ang maaring epekto nito. Siyempre, kung sa marami kang na-i-ingest niyan sa katagalan, sa lahat naman po ng bagay siguro, dapat hindi sobra-sobra. Huwag masyadong maglalagay ng wag sobra-sobra yung intake. Anything, dapat we should be using anything, lalo na sa mga cosmetics, in moderation. Kaya naman, sa mga tumatangkilik ng lipstick dyan, ating aalalahanin na sa ating pagpapaganda, dapat siguraduhin na hindi nababaliwala ang ating kalusugan.